Ako si Helen Perellano, lumaki sa probinsya ng Antique, bunso sa 3 magkapatid at pinalaki naman kami ng magulang namin na maayos, wala akong nakikitang problema. Lumipas ang mga taon, naging 18 years old ako. Nag-decide ako na pumunta ng Las Piñas para magtrabaho bilang kasambahay. Kaso lang po, napagod ako. Umuwi ako ng probinsya. Nung nasa probinsya po ako, nag-decide po muli ako na bumalik dito sa Maynila para magtrabaho po. Una kong ginawa ay nag-training ako para makapag-apply sa magandang company. Ngayon po natanggap ako at nagtrabaho ako at doon ko po nakilala ang nagiging asawa ko po. Nung nagpakasal kami, ang ini-expect ko ay maging masaya kami. Nangyari naman yun. Pero nung ipinanganak ko yung pang-apat naming anak, doon nagsimula ang hindi magandang relasyon namin. Nagsimula doon yung uminom siya, naglalasing siya palagi, gabi na siya umuwi, may mga bisyo siya, sugal at pambababae. Pumapasok ako sa trabaho ng 4:30 ng umaga, ang uwian namin is 7:00. Pero ang ginagawa ko, nagpapalipas oras ako sa ibang mga lugar para pagdating ko, hindi ko na siya makitang gising. May problema kami sa marriage namin, pero may pangalawa pang problema. Nagkaroon ako ng sakit. Nag-umpisa lang po yun sa allergy. Sa sobrang kati, ang ginagawa ko po ay naglalagay ako ng tubig na mainit sa baso at idadampi ko doon sa makati. Lalo po siyang lumala dahil nagkaroon na siya ng nana, lumalabas na po yung mabahong amoy. Nag-decide po ako na pumunta ng doktor para lagyan ng drainage para lumabas doon yung nana. After that, nagpunta ako sa mga iba't ibang doktor. Pinalaboratory nila yung lumabas na nana, wala po silang nakitang result. Kaya sila ay nagtataka kung bakit gano'n nangyayari. May nakita akong invitation na bigay ng holy oil dito sa Universal Church. Nag-decide ako na pumunta agad at nakatanggap ako ng banal na langis. Ginamit ko po yun. At sa pamamagitan ng aking paggamit at paniniwala, gumaling din po ako. Nakita ko na yung himala dahil sa banal na langis, nagpatuloy po ako sa Simbahang Universal. Halos 1 taon na wala akong palya, nagsimba ng Sunday, nagpupunta ng Wednesday, nagpupunta ng Friday, Tuesday, narito ako. Di ako nagsawa na magpunta dahil may pinaglalaban ako. Subalit, bumalik ulit yung sakit. Pabalik-balik yung sakit, pabalik-balik ang problema sa buhay ko. Nagtagal ako ng 3 years sa Simbahang Universal, pero wala pa rin pong nababago sa buhay ko. Ganun pa rin. Hanggang sa narinig ko ang salita ng Diyos na kayong mga nahihirapan at nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At yun ang tumatak sa isip ko at kinausap ako ng Diyos na dapat gawin ko ang pagbabago ng buhay ko. Yung lahat ng mga hindi maganda sa buhay ko ay isuko ko sa altar. At dapat kong ilapit ay ang sarili ko at hindi lang ang problema ko. At yun ang ginawa ko. At binigyan ako ng Panginoon Diyos ng pag-asa pa na matanggap ko yung banal na espiritu. Nagdesisyon ako na isuko ko ang lumang buhay ko sa altar at iwanan ang mga pag-ugaling hindi maganda. Si Helen dati, palaban. Kung ako ay mumurahin ko rin siya. Pag ako ay sinaktan, sasaktan ko rin siya. Iniwan ko ang mga iyon para matanggap ko ang banal na espiritu. May time na sumali ako sa Campaign of Israel at lahat ng mga purpose ginawa ko para matanggap ko ang banal na espiritu. Gumawa po ako ng action, yung pera ko na dapat ay pang birthday ko, na galing sa asawa ko, isinuko ko sa altar. Gumawa rin po ako ng spiritual sacrifice, nagbabasa po ako palagi ng salita ng Diyos. Aayuno din po ako dahil uhaw po ako sa banal na espiritu.
Dumating po yung Sunday, nagsalita yung lingkod ng Diyos na pumunta sa altar kung sino yung walang mga banal na espiritu. Isa na po ako ang pumunta doon. At salamat sa Diyos dahil natanggap ko ang banal na espiritu nung oras na yun. Nakatanggap po ako ng kagalakan at kasiyahan na hindi ko maipaliwanag. After nung natanggap ko ang banal na espiritu, unti-unti nang na bago ang buhay ko. Napatunayan ko to kasi pagkalipas ng mga taon, bumalik ulit ang sakit ko. At ang sakit na yon ay mas malala pa compare nung mga nakaraan. Kahit nasa loob ako ng hospital, hindi ako napanghinaan ng loob. Dahil alam ko na ang Panginoong Diyos ay nasa akin. Kung mamatay man ako, alam ko na ligtas ako dahil nasa akin ang banal ng espiritu. Pero sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, pagalingin mo ako. At pag pinagaling mo ako, maglilingkod pa ako ng masigit pa. At yun nga ang nangyari, binigay ng Panginoong Diyos ang kagalingan ko. Nakalakad ako ulit at ito ngayon, naglilingkod ako sa Diyos. Ang marriage ko ay maayos na, wala na kaming problema ng asawa. Ngayon, ang buhay ko ay ibang-iba na. Iba na si Helen na mayroong Espiritu Santo. At yung pamilya ko, nasasama ko na rin dito. Lalo na yung apo ko, dahil siya ay naging PCA na ngayon. Nung itinanim ko ang buhay ko sa altar, binigyan ako ng Diyos ng buhay na hindi ko inaasahan.